Hello po mga kababayan. Kagabi po ay napanood ko po ang Maisog Rally sa may Pampanga. Doon ay nagsipagsalita ang dalawang dating cabinet members ng Pangulong Bongbong Marcos. Ito po ay sinabi Attorney Vic Rodriguez at si Attorney Trixie Cruz Angeles. At gaya ng dati, better pa rin sila sapagkat hindi nila matanggap na tinanggal sila sa pwesto. Kaya sumasama sila sa rally ng Maisog na siyang rally ng mga Duterte. Naroon din ang dalawa pang abogado na sina Attorney Glinsong at si Attorney Harry Roque. Yan, pareho silang bitter sapagkat hindi nga sila na-appoint at hindi nakakapasok sa gobyerno ng Pangulong Bongbong Marcos. Masama ang loob. Silang dalawa ni Attorney Glinsong at ni Harry Roque. Si Attorney Glinsong ay nagbintang pa, nag-akusa ng pandaraya di umano ng Pangulong Bongbong Marcos noong nakaraang 2022 eleksyon. Si Harry Roque naman, muli ay nagbibintang uli na ang ating Pangulo daw ay adik. Anak ng talbos ng kamuti. Mukhang si Attorney Harry Roque ang adik. Saan siya adik? Adik po siya sa posisyon. Kaya, dahil sa hindi siya na-appoint ng Pangulong Bongbong Marcos, masama ang loob. Mula kasi nung matalo ito sa eleksyon, inaasahan sana niya na ma-appoint siya ng Pangulong Bongbong Marcos sapagkat kahanay siya noon ng tinatawag na Uniteam. Na ngayon, ang Uniteam, ayon kay Vice President Sara Duterte, ay pang-eleksyon lang pala. Ang ibig sabihin, nabudol pala ni BP Sara ang mga bumuto sa kanya sapagkat ang Uniteam pala para sa kanya ay pang-eleksyon lang. Hindi naman pala para sa ikabubuti ng bansa. Ngayon magbibintang pa sila na ang Pangulong Bongbong Marcos ang sumira ng Uniteam. Hindi po. Si BP Sara po sapagkat siya po ang nagsabi na ang Uniteam ay wala na at pang-eleksyon lamang. Kaya, lilitaw, hindi ang Pangulong Bongbong Marcos ang nambudol kundi ang pangalawang Pangulo o si BP Sara. Gaya ng pinalilitaw na naman ni Attorney Harry Roque ng isang araw, ang Pangulong Bongbong Marcos daw ang di umano'y nanira ng Uniteam. Kahapon sa Maisog Rally, nagsalita rin si Basti Duterte, gusto talaga niya na ang Pangulong Bongbong Marcos ay mawala sa gobyerno. Basti, ang kapatid mo o ang ate mo ang nakaupong Vice President. Kung sakasakaling patalsikin ninyo sa pwesto ang Pangulong Bongbong Marcos Jr., ang kapatid mo ang magbibenepisyo nito. Kaya dapat hindi ka nananawagan or nagnanais na mawala ang Pangulong Bongbong Marcos. Talaga naman halatang halata tuloy kayo na gustong gusto nyo manatili sa kapangyarihan. Baliktad yung bintang mo na ang sabi mo kagabi sa iyong pagsasalita sa rally ninyo sa Maisog sa Pampanga, Maisog Rally, gustong gusto daw na manatili sa kapangyarihan ng Pangulong Bongbong Marcos. Nakakadalawang taon pa lang Dito mukhang ang gustong-gustong manatili sa kapangyarihan kayo na mga Duterte. Mapapansin ko nga sa mga komento dito sa video ng Pangulong Duterte sa TikTok napanood ko kanina gusto talaga nila si Pangulong Duterte pa rin ang Pangulo Ay, nako talaga naman ano ba ang isinasagawa ninyong rally niya laban sa gobyerno?
Ito naman si Trixie Cruz Angeles, ang kanya naman na nagiging tawag nito ang kanya naman nagiging sentimiento laban sa gobyerno, yun daw na mataas na bilihin. Talaga namang hindi mapipigilan yung pagtaas ng bilihin. Sino makakapigil? Kahit sinong pangulo ng buong mundo. Kapag tumaas ang inflation rate, wala akong magagawa ang sinumang pangulo ng bansa. Ito naman na isa pa na itong si Harry Roque na ang di umano'y pangako daw ng 20 pesos. Hindi natupad. Wala namang pangako ang Pangulong Bongbong Marcos na 20 pesos na bigas. Hindi nga nila mailabas yung video na yan na nangako Ang mailalabas nila, ang tanging mailalabas nila yung kung natanong siya kung ang bigas ba ay magiging mura kung siya magiging Pangulo. Ang sabi niya, pangarap naman niya na maging mura ang bigas o maging 20. Pangarap lang, hindi naman ipinangako Talaga naman Alang lang talbos ng kamuti talaga kayo. Ay, nako. Alam mo yung mga pagrarally niyan, okay naman yung rally na yan basta mapayapa. Walang violence na ganagano. Kasi karapatan talaga natin na magpahayag ng ating damdamin. At garantiya yun ng ating saligang batas. Pero kung ang pagrarally ay pagpapababa sa pwesto ng nakaupong Pangulo, malaya naman kayong gawin yun na pababay ng Pangulo, pero hindi nyo mapapababa sapagkat halal siya ng majority vote of all Filipino voters. Kaya hindi nyo basta-basta mapapababa. Kayo ng mga hindi bumoto, o kaya bumoto naman kay Bongbong Marcos, subalit nadaya, nabula ng mga talagang ayaw kay Pangulong Bongbong Marcos, kaya bumaliktad na at ang sinisigaw tuloy ngayon, nabudol di umano sila. Asan ba ang pambubudol dyan? Ang nabudol, yung bumoto kay Bongbong Marcos na naniwala sa mga chismis, naniwala sa mga sabi-sabi, naniwala sa dating Pangulong Rodrigo Duterte na di umano ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay nagdudroga, naggumagamit ng illegal na droga. Yun ang nabudol. Napaniwala ka agad sa ganung uri ng pagpapahayag na yung pahayag na yan isang uri lamang ng paninirang puri. Paninira lang Kaya, mga kababayan, kaya kailangan natin magpakatalino. Kung sino ang nakaupong Pangulo, yun po ang dapat nating suportahan. Ang ating dapat suportahan, yung sitting president na ang ginagawa ay naaayon sa kanyang mandato. At kung ang ating Pangulo na nakaupo, ang ginagawa ay labag na sa kanyang mandato, o itinatadhana ng batas, itinatakda ng batas, doon tayo pumalag. Kung labag na. Hindi naman pwede natin konsintihin na ang nauupong Pangulo, nilalabag ang batas. Lalo na ang ating mga karapatan bilang mamamayan. Yun. Sa ngayon, wala akong nakikitang nilalabag ng Pangulo, bagkus siya'y nagtatrabaho. Alinsunod sa itinatakda ng batas. Yung mga pagbibintang ni Roque na adik ang Pangulo, pananatiling pagbibintang lang yan. At wala namang patunay. Harry Roque, abogado ka, ilabas mo muna ang katibayan mo na adik ang Pangulo. At hindi mo naman mapipilit na magpa-drug test ang Pangulo sapagkat hindi niya obligasyon yun. Ayon yun mismo sa iyo nung panahon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya babalik lang sa iyo yan ang sinasabi mo hanggang rally lang kayo sabagay may mga pera naman yung mga sumusuporta sa inyo, kaya kayang-kaya naman
na gastusan ng anumang uri ng isang rally. Kanina nga pala, napanood ko ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa TikTok na hindi siya nakadalo sa rally ninyo kagabi sa Pampanga sapagkat may mga kadahilanan daw. Ang isa sa mga idinahilan niya pera daw dahil wala daw siyang pera. Ang totoo daw niyan, pera niya kasya lamang sa pang-araw-araw niyang pangangailangan. Mabuti naman at hindi nakadalo ang Pangulong Rodrigo Duterte para hindi naman nakakapagsalita na naman ng hindi maganda. Kasi pagka nakakadalo kung ano-ano sinasabi ng Pangulong Duterte na wala na sa pagiging isang professional o isang abogado. Nakakaawa naman ng Pangulong Rodrigo Duterte, marahil ay nauudyukan lang nitong mga nakababata sa kanya. Matanda na ng ating Pangulong Rodrigo, 70 plus na po marahil nakakalimot na paminsan-minsan at kapag ka nahihimasmasan siguro, ibinabawi. Gaya nung sinabi niya na wala daw siyang sinabing adik ang Pangulo. Ang linaw-linaw nung sinabi niya sa rally. Mayroon tayong Pangulo na adik. Tapos sasabihin niya wala daw siyang sinabing ganun. Baka dahil sa katandaan na ng ating dating Pangulo, nakakapagsalita. Kaya unawain na natin. Wag lamang yung mga critical na ng mga sinasabi laban sa ating Pangulo. Makakasira naman yun sa isang tao. Kaya mga kababayan, kung sino yung nakaupong Pangulo, pagtiisan natin. Ang gawin natin, magsipag tayo. Magbanat tayo ng buto. Huwag tayong umasa sa gobyerno. Huwag tayong paasa na sinasabi kailangan ng bigas 20 pesos. Malabo Malaki po ang magiging abono ng pondo ng gobyerno kung gagawin 20 pesos. Isipin mo. Palay pa nga lang palay 22 na ang bilihan sa mga magsasaka tapos gagawin mong 20 pesos ang isang kilo. Bilyones ang kailangan para matugunan yung ganun. Hindi kaya ng gobyerno yun. Kahit gaano pa kalaki ang income ng gobyerno, hindi kakayanin yun. Kapag marami pong empleyado ang gobyerno, millions ang mga empleyado, lahat-lahat, kasama na po ang mga elected officials. Kaya magsipag tayo, magbanat tayo ng buto, huwag tayong umasa sa gobyerno, huwag tayong tatamad-tamad. Huwag tayong tatambay-tambay lang sa bahay at sisigaw ng ganito-ganito. Bigas, mura. Kailangan natin. Kasi pagka tamad ng isang tao, talagang ganun nga, aasa nga sa gobyerno. Maraming dapat pagkakitaan, huwag lang tatamad-tamad. Ang tagal ko napanood yung rally, halos munti ko nang matapos kaso inaantok na ako. Kaya, pinatay ko na yung napanood ko sa isang live stream ng mga vloggers Doon ako nanood Kaya, mga kababayan, ayusin natin ang ating buhay. Huwag tayong maniniwala agad-agad sa sinasabi ng ibang tao yan. Kahit pa sila yung mga abogado o mga professional. Huwag natin paniniwalaan. Suriin po natin para hindi naman tayo maging mukhang TENGA. Ay, ibig sabihin, tanga. Hanggang dito na lamang po uli, mga kababayan. At magandang araw po sa inyong lahat.